tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding serye ng pag-atake ng Russia ang yumanig muli sa Ukraine ngayong araw. 4 na katao ang kumpirmadong nasawi sa magkasunod na pambobomba gamit ang mga drone at misil, kabilang ang kabisera na Kyiv na target sa loob ng dalawang magkasunod na araw. Sa gitna ng tumitinding tensyon na ito, nagpulong naman sina Pangulong Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump sa Turkey upang talakayin ang depensa ng bansa. Sa Kyiv, niyanig ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang buong lungsod bago pa man makapagpatunog ng air raid sirens ang mga otoridad upang bigyan ng babala ang mga sibilyan. Ayon kay Taimur Tkachenko, ang pinuno ng administrasyong lungsod, isang babae ang nasawi at 2 ang sugatan sa unang bugso ng pag-atake. Napinsala rin ang ilang mga gusali ng pamahalaan, bodega at mga pampublikong tram dahil sa tindi ng pagsabog. Hindi pa lumilipas ang ilang oras matapos ang unang pag-atake, isa pang drone ng Russia ang sumalanta sa distrito ng Desnyansky sa Kyiv na kumitil sa isa pang buhay at nag-iwan ng 6 na sugatan. Bukod sa kabisera, binomba rin ang lungsod ng Kharkiv kung saan 2 ang patay at 20 ang sugatan. Sa Zaporizhia naman, 2 sibilyan ang nasugatan matapos ihulog ng Russia ang isang guided bomb sa kalagitnaan ng gabi. Inihayag ng puwersang panghimpapawid ng Ukraine na nagpakawala ang Russia ng kabuuang 169 na long-range strike drones at 7 misil kabilang ang 5 ballistic missiles. Bagamat matagumpay na binaril at hinarang ng air defense ng Ukraine ang 139 na drone, nagawa pa ring makalusot ng ilang mga misil at drone na tumama sa 15 iba't ibang estratehikong lokasyon. Sa panig naman ng Ministry of Defense ng Russia, kinumpirma nilang ang kanilang target ay ang mga pasilidad ng industriya ng armas sa Kyiv. Kabilang sa kanilang binaril ang isang planta na gumagawa ng mga piyesa para sa Flamingo cruise missiles at isang pasilidad na nag-a-assemble ng mga mid- at long-range drones. Giit ng Moscow, matagumpay nilang naparalisa ang produksyon ng mga armas ng Ukraine sa kasalukuyan. Samantala, sa diplomatikong larangan, nagkaroon ng mahalagang pag-unlad sa pulong ni Pangulong Zelensky at US President Donald Trump sa sidelines ng NATO Summit sa Ankara, Turkey. Ang pulong na ito ay nagbukas ng bagong kabanata sa relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa usapin ng suportang militar at seguridad na labis na kinakailangan ng Ukraine upang labanan ang patuloy at walang humpay na agresyon ng Russia. Sa isang sorpresang pahayag na ikinagulat ng marami, inanunsyo ni Trump na bibigyan ng Estados Unidos ang Ukraine ng lisensya upang lokal na makagawa ng sopistikadong Patriot Air Defense Systems. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng Ukraine na protektahan ang kanilang himpapawid laban sa mga pag-atake ng Russia. Ayon kay Trump, tuturuan ng Amerika ang Ukraine kung paano ito gagawin upang mabilis silang makapag-produce. Ang hakbang na ito ay itinuturing na isang malaking tagumpay para sa Kyiv na matagal nang naghahanap ng solusyon sa kanilang depensa. Ang Patriot System ay napakamahal, limitado ang supply sa buong mundo at nangangailangan ng mahabang panahon para magawa. Matagal nang hinihiling ni Zelensky ang karagdagang mga sistemang ito upang mapigilan ang mga mapanirang misil ng Russia na patuloy na nagpapahirap sa mga sibilyan. Kapansin-pansin din ang malaking pagbabago sa tono ng pakikipag-usap ni Trump kay Zelensky kumpara sa kanilang huling mainit na paghaharap sa White House noong Pebrero ng taong 2025. Sa pagkakataong ito, pinuri ni Trump ang leader ng Ukraine sa pagiging epektibo nito at sa kahandaang pumasok sa isang kasunduan upang tuluyan ng wakasan ang nagpapatuloy na digmaan sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Trump na nakabuo sila ng isang magandang relasyon na tila mahirap paniwalaan nung una dahil sa mga nakaraang isyu. Naniniwala rin siyang malapit ng maabot ang isang kasunduan para sa kapayapaan at kasalukuyan nang nagtatrabaho ang Estados Unidos sa isang bagong security package para sa Ukraine. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa Kyiv sa gitna ng matinding pressure mula sa puwersa ng Russia. Nagpasalamat naman si Zelensky sa suporta ni Trump at binigyang diin na prioridad pa rin nila ang air defense upang maprotektahan ang mga mamamayan. Tinalakay din nila ang supply ng mga armas sa ilalim ng Prioritized Ukraine Requirements List o PURL kung saan ang mga kaalyado sa Europa at Canada ay bumibili ng mga armas mula sa Amerika para ibigay sa Ukraine. Ito ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon ng mga bansa.
Bukod sa Patriot System, inanunsyo rin ni Zelensky na nagsimula na ang pagtutulungan ng mga opisyal ng Ukraine at Estados Unidos para sa isang kasunduan sa paggawa ng mga modernong drone. Tinawag niya itong isang napakagandang simula para sa kanilang lokal na industriya ng depensa. Inaasahan din na magkakaroon ng hiwalay na tawag sa telepono si Trump kay Russian President Vladimir Putin pagkatapos ng pulong na ito. Habang nagaganap ang mga negosasyong ito, hindi rin sumusuko ang Ukraine sa labanan sa ground. Naglunsad ang Kiev ng mga ganting atake gamit ang mga long-range drones na tumama sa mga refinery ng langis sa Saratov, Tatarstan at Bashkortostan na matatagpuan sa mismong loob ng teritoryo ng Russia. Ang mga estratehikong pag-atake na ito ay naglalayong lumpuhin ang supply ng enerhiya na ginagamit ng militar ng Russia sa digmaan. Ayon kay Gobernador Roman Busargui ng rehiyon ng Saratov, isang drone attack ng Ukraine ang nakapatay ng isang tao, nakasugat ng ilan pa, at nakapinsala sa mga pasilidad ng industriya. Sa Tatarstan naman, kinumpirma ni Mayor Radmir Belyayev na napinsala ang mga pang-industriyang pasilidad sa lungsod ng Nizhnekamsk. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga lokal na pamayanan at industriya sa Russia. Kinumpirma ni Zelensky na ang kanilang mga drone ay umabot din sa rehiyon ng Voronezh na malapit sa hangganan. Ang sunod-sunod na pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ay nagpalala sa kakulangan sa gasolina sa loob ng Russia. Dahil dito, napilitan ng mga awtoridad sa Crimea na iligal na sinakop ng Russia noong 2014 na magpatupad ng mahigpit na limitasyon sa pagbebenta ng gasolina sa mga sibilyan. Sinabi ni Sergei Aksyonov, ang pinuno ng Crimea, na itinalaga ng Moscow na mananatiling gipit ang supply ng langis at magpapatuloy ang mga restriksyon sa mga susunod na araw. Dagdag pa niya, marami sa mga desisyong ginagawa upang resolbahin ang krisis na ito ay hindi maaaring isapubliko sa ngayon dahil sa seguridad. Patuloy silang nakikipag-ugnayan sa federal na pamahalaan upang maghanap ng mabilis na solusyon sa problema. Kasunod ng pulong kay Pangulong Vladimir Putin, inanunsyo ni Deputy Prime Minister Alexander Novak na ipapatigil ang lahat ng export ng diesel ng Russia hanggang sa katapusan ng Hulyo. Ang radikal na hakbang na ito ay bunsod ng matinding kakulangan sa gasolina na nararanasan ng bansa ngayon. Mayroon na rin katulad na ban para sa export ng gasolina at jet fuel na ipinatupad kamakailan ng pamahalaan ng Moscow. Sa kabilang banda, sinabi ni Putin sa isang pagpupulong na ang mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang infrastruktura ng enerhiya ay isang desperadong hakbang upang maghasik ng takot at sirain ang ekonomiya ng Russia. Inilarawan niya ang mga layuning ito ng Ukraine ayon sa mga bagay na hindi kailanman magtatagumpay. Gayunpaman, malinaw na apektado ang operasyon ng kanilang mga pangunahing industriya at supply ng enerhiya. Iniulat din ng kumpanyang Gazprom na inatake ng mga drone ng Ukraine ang Krasnodarskaya Compressor Station na nagsisilbi sa Blue Stream natural gas pipeline patungong Turkey. Bagamat walang naitalang pagkaantala sa supply ng gas, tinawag ito ng Kremlin na isang mapanganib na atake sa kritikal na infrastruktura ng enerhiya. Sa Taganrog Bay naman, 2 walang lamang tanker ng langis ang napinsala ng drone. Sa kabuuan, ang nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagpapakita ng mas komplikado at mapanganib na yugto ng digmaan. Habang patuloy ang pambobomba ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine, pinatutunayan naman ng Kyiv na may kakayahan silang gumanti sa loob mismo ng Russia. Ang magiging papel ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Trump ay magiging krusyal sa direksyon ng kapayapaan sa rehiyon.